Hello guys, hello Libra, welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888 Libra. Silipin natin Libra yung 2025 money, career, financial reading. So, eto yan lang, silip lang, konti lang. Hindi naman siya yung talagang kukunin natin lahat ng energy. Kasi ano na yung i-read natin for every month. So, Libra, first card mo is prosperity. Wow! Congratulations. Kung makikita mo dito, para kang inuulan ka ng pera. Inuulan ka ng gold, ng diamante. Okay? So, this year, 2025, nakikita ko na may prosperity and abundance. May uulan ng, parang windfall siya. Windfall of money, financial. Diba? Dadagsa yung swerte sa'yo. Prosperity. Prosperous ka, abundant is here. Stay strong in your faith. Isang napaka-positive na outcome ang posibleng mangyari sa'yo, depende sa kung positive din yung mindset mo. Kung negative daw, negative din yung mangyayari. So, be positive. Okay, Libra. First card natin is Four of Cups. Wow, may naghihintay sa'yo, Libra. Nakakaloka. May naghihintay sa'yo. Alam mo yung naghihintay na to, umaasa siya sa'yo. So this year, madadagdagan yung obligations mo. Breadwinner ka ba? Kasi nakikita ko na may mga tao na naghihintay kung kailan ka sasahod, kung kailan ka makakakuha ng lump sum. Sinasabi ng baraha, makinig ka sa sinasabi ng iyong intuition. Kasi parang masyado kang masyado silang dependent sa'yo. Okay? So, nakikita ko sa'yo dito, merong Libra na siguro 3 years niya nang hinihintay itong blessings na to. And nakikita ko sa'yo dito na this year, mamamanifest mo siya. Isang wish fulfillment, isang pag-asa. Pag-asa to kasi nakikita ko sa'yo dito na akala mo, hindi na matutuloy siya, pero matutuloy siya. It's either long distance travel, long distance work, international, local, or pwedeng bibili ng sasakyan, or kung ano man siya, na progress. Two of Swords, nakikita ko siya dito na may ibang Libra na pwedeng siya, in a relationship. Mga bata pa to. Pwedeng nasa below 30 years old. Or 40. Parang hindi sila masyadong convinced sa taong ito na pwede bang magpakasal or pwede bang magpatayo ng bahay, mag-settle down, parang ganun. So, nakikita ko sir dito na wag kang magdedesisyon kung hindi mo pa sigurado. Mag-isipang mabuti, mag-isip ng maayos, and wag mong i-pressure yung sarili mo. Diba? Tingnan mo to. Talagang pwedeng makatanggap ka ng wedding proposal, engagement, lalaki ka man or babae. Ang iniisip mo dito pera. Ano yung pera? Saan mo kukunin yung gagastusin? Parang ganun. Kakaloka. May kailangan kang bigyan ng focus. Kaloka. Kita ko sa'yo dito mapapagod ka. Kasi napaka-workaholic mo this year. Nakikita ko sir dito na isa sa rason kung bakit napaka-workaholic mo, nag-multitask ka, is kailangan mong makapag-ipon ng pera para sa kasal, para sa selebrasyon, para sa vacation house, or pwedeng sa pagpapatayo ng bahay, or pagbili ng sasakyan. Tingnan mo to. Take care of your body. Kasi tong King of Cups na to is, yun yung kailangan mo this year. Huwag mong i-pressure yung sarili mo, lalo na sa usaping pera. Kasi matatakot ka talaga Isang Libra din ang posibleng magse-celebrate because of financial success, promotion, salary increase, new beginnings sa usaping pera. So, nakikita ko yung 9 of Pentacles is financial wish siya. Okay? Financial wish. Mayroon ditong star. So, sinasabi na it's a double confirmation. And sa ilalim niya, merong the Wheel of Fortune, sinasabi na magbabago yung takbo ng iyong financial this year. Nakikita ko yung pagpapatayo ng bahay dito, pagre-renovate, pagpaplanong mag-asawa. Nakikita ko na straightforward. Meron kang pinaplano, binabalak na gawin na siguradong sigurado ka Libra. Okay? Travel, sasakyan.
Kita ko sir dito, gusto mong mag-travel eh. Good news, ang daming balita dito na like yung kapamilya mo, kaibigan mo, pinsan mo ay nasa ibang bansa na ganyan ganito. So nakikita ko sir dito Libra na siguro pangarap mo yan dati. Diba? May pangarap ka na nung medyo nasa 30 plus years old ka pa lang. Pangarap mo na makapunta ng ibang bansa, makapagtrabaho sa ibang bansa. Pero give up mo na siya. But nakikita ko sir dito na posibleng may good news ngayon. Okay? Kung kailan sinuko mo na yung pangarap na yan, tsaka pa siya dumating, so ibabalik sa'yo ng universe yung plano mo dati. Pangarap mo dati, out of the blue, isang milagro, ibabalik at ibibigay ulit sa'yo. Alam mo yung ganon, yung pangarap mo dating makapag OFW, maging OFW, makabisit sa ibang country, tapos tumanda ka na lang, or nagkaedad ka na lang, tapos hindi nangyari. But this year, nakikita ko sa'yo dito na hindi ka man magiging OFW. Nakikita ko pwedeng yung anak mo, kasi ito, 9 of Cups is emotional siya. It's part of your family. Pwedeng dalhin ka sa bansang yan as tourist, or yun, pwedeng may business opening na gagawin, may business venture, yung buong family, or buong angkan nyo, may ibibenta. Nakikita ko yung travel dito. 'Di ba? Isang miyembro ng pamilya ang kailangan mag-travel. Kailangan yung maging excited dito sa happenings na to. Huwag kayong umiyak, huwag kayong maging negative. Kasi minsan, di ba, parang iniisip, ma-homesick sila, ganyan, ganito. So, dito sinasabi sa'yo na, isipin mo na, ano man tong gagawin mo, magdadala to sa'yo ng success. Nakikita ko sa'yo dito, kailangan yung mag-ingat sa pag-share ng iyong blessings this year. Hindi sa pagiging selfish or ano pa man. But dito sinasabi sir, kailangan mag-ingat sa pag-share ng iyong resources, money, time, energy, lalo na financial. Kasi may mga tao sa paligid mo na hindi sila sincere sa pinapakita nila sa'yo. Yung parang ano, tingin mo mabait sila, tingin mo mapagkakatiwalaan, but 7 of Swords pala sila. So dito sinasabi na hindi lahat ng nagbibigay sa'yo ay maganda yung intention. Minsan may mga hidden agenda sila. Yung Queen of Pentacles, nakikita ko siya dito na isa sa mga possible na source of income mo this year is from other country, international. So, kung may kapamilya ka na OFW, ikaw mismo, yun yung pwedeng maging source of income or source of financial. Okay? So, basta yung sinasabi dyan sa'yo ng barahan na this year is magiging prosperous, sinabundan ka in any ways. But, ang pinaka source of money natin this year is from international. Okay, so thank you guys for watching. And business then. Thank you guys. Bye. Family business.